Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa channel namin. For today's video, pag-usapan natin ano nga ba yung opaline sex-linked mutation. Dahil may nagtanong sa natin, sa YouTube channel natin. Ang tanong ni Sir Kimpoy, meron daw siyang parisan na split opa, split ino, green split opa, split ino, tsaka lutino hen. So naglabas daw yun ng opaline lutino, tsaka ng opaline na black ang mata. So ang tanong ni Sir, ano daw ba yung possible gender ng mga inakay niya na opaline? So sasagutin natin yan dito sa vlog natin para yung araw na to. Tara, pag-usapan natin ano nga ba ang opaline sex-linked mutation. So yun mga kaibon, unahin na natin yung back-to-back opaline. Pag sinabing back-to-back opaline, parehong parisan natin ay opaline. Yung cock natin tsaka yung hen natin ay parehong opaline. Ano nga ba yung magiging offspring ng mga yun? Pag sinabing offspring, yung mga ilalabas nilang mga inakay. Ano nga ba yung magiging offspring nila? So ang mga ilalabas nilang mga inakay, mga opaline lahat, Tapos syempre kapag back-to-back opaline yung mga parisan natin, yun, ungender. Hindi kagad natin malalaman yung gender ng mga inakay nila, Dahil yung cock at hen sa mga inakay nila, lahat yun opaline. Lahat ng ilalabas nila opaline. Tapos, pwedeng maging cock, pwedeng maging hen. So, yun yung unang parisan natin, mga kaibon, mga kalapatids, back-to-back opaline. Lahat ng ilalabas ay opaline, tapos ungender. Hindi natin kagad malalaman yung gender nila. Pwedeng maging cock or hen sila, yon. Pangalawang parisan natin, mga kaibon, punta naman tayo sa opaline na cock tsaka non-opaline na hen. Pag sinabing non-opaline, normal hen, ano nga ba ang iaanak ng mga opaline cock at tsaka ng normal na hen? So ang ilalabas niyan, kalahati. Yung ideal, yung nasa chart natin, kalahati non-opaline, pero split sa opaline yun, sex-linked cock, kalahati ng iaanak nila split opaline sex-linked cock. Tapos FYI nga pala, mga kaibon, walang split opaline na hen. Ang split opaline nakikita lang yan sa cock, dahil may mga nagko-comment dun sa natin, YouTube channel natin, may parisan daw silang split opaline na hen. So yun po, sinasabi ko po sa inyo, wala pong split opaline na hen. Ang split opaline sa cock lang po makikita yan. Yun. So balik tayo doon sa topic natin. Ano nga ba yung ilalabas ng opaline na cock tsaka non-opaline na hen, So yung kalahati, yung ideal, pero depende pa rin kung anong ilalabas ng mga alaga natin, kung ilang opaline ilalabas nila, kung ilang split opaline yung ilalabas nila. So yun, depende pa rin. Pero sa chart makikita nyo, kalahati, tigkakalahati sila, kalahati ay opaline, kalahati ay split opaline. So yung mga opaline na ilalabas nila, automatic sex-linked hen, sex-linked hen yung mga yun, yun, pag opaline cock tsaka non-opaline hen, matik malalaman kagad natin yung gender ng mga alaga nating African lovebirds, yung mga ilalabas nilang inakay. So yung mga hindi mag-opaline, automatic sex-linked cock. Yung mga mag-opaline, automatic sex-linked hen. Yun ang pangalawang parisan natin, opaline cock tsaka non-opaline na hen. Yun. So yun mga kaibon, punta naman tayo sa pangatlong parisan natin, yun, dagdag kaalaman na rin pala. Sa opaline sex-linked mutation, 5 parisan ang aaralin natin, 5 yung parisan na dapat natin pag-aralan, yun. Punta naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlong pag-aaralan natin na parisan, yung non-opaline na cock, normal na cock, yun. Pag sinabing non-opaline, normal. Non-opaline na cock, tsaka opaline na hen. So ano nga ba yung iaanak nila? Pag non-opaline na cock tsaka opaline na hen, automatic walang ilalabas na opaline yan, dahil walang dugong opaline yung cock natin. Kapag walang dugong cock yung opaline natin,
ay pag walang dugong opaline yung cock natin, no, baliktad. Hindi yan maglalabas ng opaline, no. Para makapagpalabas tayo ng opaline, dapat yung cock laging may dugong opaline. Yun, dagdag kaalaman na rin, no. So yun, punta tayo dito sa topic natin. Non-opaline na cock tsaka opaline na hen, walang ilalabas na opaline yan. Pero pag nag-cock ang anak nila, automatic yun, split sa opaline, no. So lahat ng magiging anak nila ungender din. Hindi natin kaagad malalaman yung gender nila. Pero pag nag-hen yung mga anak nila, yun, normal lang yun, no? Automatic normal. Pero pag nag-cock, yun, automatic split sa opaline. Yun ang pangatlong parisan natin. Non-opaline na cock tsaka opaline na hen. So yun guys, punta tayo sa pang-apat na parisan natin. Ang pang-apat na parisan natin yung split opaline na cock tsaka opaline na hen. So ano nga bang iaanak nila, no? Kapag split opaline na cock tsaka opaline na hen, lahat ng iaanak niyan ungender. Pwedeng maging cock, pwedeng maging hen. Tapos yung kalahati sa anak nila opaline, no? Yung kalahati non-visual na opaline. So sa opaline na yon, pwedeng maging cock yun, pwede rin maging hen. Tapos yung sa non-visual naman, pwede rin maging cock, pwede rin maging hen. Tapos pag nag-cock yung non-visual nila, automatic split yun sa opaline. Tapos pag nag-hen naman, automatic normal lang yun, no? Yun ang pang-apat na parisan natin, mga kaibon. So yun, no, yun ang ang ideal sa natin, sa chart natin. Pag research kayo sa Google, makikita yung chart, ganun yung lalabas. Kalahati ng ianak nila opaline, kalahati non-visual. Pero inuulit ko, mga kaibon, no, depende pa rin sa mga ibon natin yan, kung ilan yung ilalabas nilang opaline at ilan yung ilalabas nilang hindi opaline. So yun, pang-apat na parisan natin ng split opaline na cock, split opaline na cock tsaka opaline na hen, no. Yun, review lang natin. Kalahati ng anak nila opaline, pwede maging cock, pwede maging hen. Kalahati ng anak nila ay non-visual opaline. Pag nag-cock, automatic split sa opaline. Pag nag-hen, automatic normal. Yun ang pang-apat na parisan natin, mga kaibon. Yun, mga kaibon, punta na naman tayo sa huli nating parisan. So dito napapasok yung question ni Sir Kimpoy. Ang tanong niya, di ba, split opaline yung yung cock niya, tapos yung hen niya normal lutino na hen. So ano nga bang ianak ng split opaline tsaka non-opaline na hen? Normal hen, no. Ang iaanak niyan, isa sa 4 na anak, yung ideal sa chart. Pero inuulit ko, depende pa rin sa ilalabas ng natin ng ibon, no. May mga naglalabas kasi ng split opaline lang, pero mas lamang sa opaline yung nilalabas nila. Meron din namang split opaline lang na mas konti yung opaline na nilalabas nila, or wala silang nilalabas na opaline pag sa isang clash, ganun, no. Depende pa rin sa mga ibon natin yan. So yun, split opaline na cock tsaka normal hen. Ano nga ba yung ianak nila? Isa sa 4 na anak nila ay opaline. Tapos isa sa 4 na anak nila opaline. Yung opaline na yon, automatic yon, sex link hen kagad siya. Malalaman kagad natin yung gender niya, no. So yun, sa tanong ni Sir Kimpoy, yun, no. Yung mga napalabas nyo pong opaline, lutino opaline tsaka yung green opaline na napalabas ninyo, sex link hen po yung mga yon. Sure na hen sila. Kapag sinabing sex link, 100% po yun, no. 100% yun yung gender nila. Yun. Tapos naman, yung 3/4 sa anak nila, yung mga non-visual, yung mga yung mga non-visual na yon, ungender, no. Pwedeng maging cock, pwede rin maging hen. Tapos yung mga, pag nag-cock naman yung anak nila, yun, possible split opaline, no. Yung mga cock, pag sinabing possible, hindi pa sure na split opaline sila. Dahil malalaman pa lang natin yun kapag na-breed natin yung cock na yun, no. Kapag naglabas na siya ng visual opaline, doon pa lang natin masasabi na
split opaline siya. Dahil nga galing siya sa parisang split opa at non-opa, no? Pag split opa at non-opa, yun, yung mga kak na ilalabas nila na na anak, automatic possible pa lang. Possible siya sa split opaline. Yun. Pag nag-hen naman, automatic normal lang yun. No, yun mga kaibon. Yun yung 5 parisan natin, no, sa opaline sex-linked mutation. So yun mga kaibon, sana marami kayong natutunan, no, sa topic natin para ngayong araw to. Tapos maraming salamat kay Sir Kimpoy na nagtanong, no, at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw, no. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Ingat po and God bless sa inyong lahat.